Hello everyone, this is Bibs Making and welcome to my YouTube channel. For today's video ay isi-share ko sa inyo kung paano mabilis makapagtugtog ng gitara. Pero bago sa lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe my YouTube channel at huwag kalimutang pindutin ang maliit na kampana para updated at ma-notify kayo kung may bago akong upload. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Okay, welcome back. Kung gusto nyo talaga mabilis matuto makapagtugtog ng gitara, panoorin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo kasi ang video na ito ay ginagawa ko para sa inyo at saka ang mga tips na to ay binabase ko sa aking karanasan kung paano ako nakapagtugtog ng gitara. Siguro marami na kayong nakikitang na mga vlogs na ganito din ang topic pero it's okay kung i-thumbs down or i-thumbs up kasi ang video na ito ay ginagawa base sa aking karanasan. So, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang isasabihin ko na sa inyo kung ano-ano ang mga tips paano mabilis makapagtugtog ng gitara. Una, pumili ka ng kanta. Kanta agad? Yes, kanta agad. Kanta agad. Yung kanta na familiar sa'yo. Yung familiar sa'yo ba yung lagi mong kinakanta, lagi mong naririnig, yun familiar sa'yo. At saka ang kanta na yun ay may mga simple na mga chords. Yung chords na basic na walang ipit ba? Kasi iwan ko ba kung mag-start tayong mag-play ng guitar kung may mga ipit na mga chords, hindi talaga yan tutunog. So since beginner pa tayo, pipili tayo ng mga kanta na basic ang chord na simple. Hindi yung mga may ipit tulad ng C, A, D, A minor, mga ganyang mga chords. Wala silang mga ipit. So, yun ang mga pipiliin natin, ng mga kanta na may mga ganong chord. So, kung nakapag-isip ka na kung anong kanta ang napili mo, next tip number 2 is, isulat mo yung kanta. Isulat mo sa papel or sa notebook. Notebook talaga ang mas maganda. So, isulat mo sa notebook. Tapos, pagkatapos niyan, tip number 3, lagyan mo ng chord. Yung sa tapat ng word niya. So, ang para sa akin, mas maganda kung ang chord ay iba ang kulay na ginagamit mo na ballpen. Tulad nito. 'Di ba? Yung chord niya, nilagyan ko ng chord sa tapat ng mga words. Ang chord, ma-emphasize kasi siya pag iba ang kulay. So ganyan. Hindi lang kasi kapag isulat mo, preparation pa na din ito for the future use. Kasi ako nga ilang beses ko na itong making love out of nothing at all. Ilang beses ko na tong sinusulat kasi makalimutan ko ang mga chords nito kasi hindi naman kasi lagi na nagtugtog ng gitara. Pag maisipan lang, ano ba 'tong chord nito? So, kung
kung darating sa punto na ganun, may ano ka na, may naisulat ka na, may naitabi ka na, kaya kailangan or importante na isulat mo. Next is, aralin mo yung chord. Aralin mo yung chord. Kasi naman, ang bawat kanta guys, may 4 or 5 lang ang mga chord niyan. Hindi naman na kailangan na alamin mo yung maraming mga chords bago ka makapagtugtog ng kanta. No, hindi. Mag-aral ka lang ng 4 or 5 na chords, makatugtog ka na ng kanta. So yung yung halimbawa yung tahong ni Carla, yung tahong ni Carla na kanta, 2 lang ang chords niyan. Kaya hindi kailangan na aralin natin lahat ng mga chords sa guitar. So, sa pag-aral ng chord, pwede kayo magtatanong. Sa akin, yung kapatid ko na lalaki, yun ang nagturo sa akin kung paano nga ba ang A, paano nga ba ang C, paano ba ang D minor, kahit 4 lang na chord na nasa kanta. So, pwede na may resource person. So, kung may jowa kayo na marunong mag-guitar, mas masaya, di ba? At saka, kung wala kayong matatanungan, high-tech naman ngayon, pwede kang mag-search sa YouTube or sa Google kung paano ba ang C, paano ba ang C, paano ba ang A. So, may mga guide doon. Saka noon, sa time ko noon, may mga song hits na may mga chord chart. So, kung wala yung kapatid ko, magsariling sikap ako. So, punta lang ako doon sa chord chart, hanapin ko paano ba yung A, ganyan pa lang A. So, paano ba ang D, ganon. So, nagsariling sikap ako noon. So, ganon. Next is, tip number 5 is switching. Yung switching guys, yung paglipat-lipat ng ating mga daliri from one chord to another. So for example, kung dito ka sa A minor, kung ang kanta na may A minor, tapos next na chord is C, next na chord na C, ganyan, A minor, then next chord is C, ganyan. Aralin mo pa yan kung aralin mo pa yan kasi kung baguhan ka pa lang, isa-isahin mo pa talaga yan. Dito, 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 dito. Letter C. So, sunod sa letter C, siguro D minor, isa-isahin mo pa yan. Isa-isahin mo pa yan ng ganyan. Dito, 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 di ba? So, isa-isahin mo pa yan. So, sanayin mo yung daliri mo sa switching. Sunod is A, C, D naman, or G. Sanayin mo yung daliri mo na maano ka. Tapos, pag sanay ka na sa switching, sa susunod na mga chords, mabilis na lang ang paglipat-lipat ng mga daliri mo sa one chord to another chord. Next tip is, alamin mo yung tempo ng kanta. Ano ba yung kanta? Mabagal or mabilis? So, sa mga beginner, ang i-advise ko lang is yung mabagal na kanta. Hindi tayo ako ay isang poge, hindi mo na yan kasi beginner pa tayo eh. So, doon muna tayo sa mabagal na mga kanta. So, pag-aral mo ng tempo, mo na rin yung pag-timing mo ng pag-strum ng kamay mo. Kasi mahinay. Ako'y isang anak na mahirap. O, di ba? Lagi na lang akong nagsusumikap. So, ganyan. Mga kanta, mga mabagal ang mga tempo. So, ganon. Next, number 6 tip is practice. Yes, practice na talaga natin yan kasi hindi naman pwede. Yun nga mga nagtutugtog ng mga banda, magpa-practice nga sila, tayo pa kaya na beginner pa. So, kailangan talaga na may practice. I-practice mo yung pagkanta mo ng word, kung saan yung word, doon din ang chord.
doon ka rin tatapat ng kamay mo sa sa chord. So, practice lang, practice. Take note guys, pag beginner ka pa, sasakit talaga yung yung mga daliri mo. Sasakit talaga yun. So, huwag mag-alala kasi pag lagi kang nasasaktan, masasanay ka rin. Pag lagi kang masasaktan, doon din sa paggigitara. Pag lagi kang nasasaktan, masakit man yan, kalaunan na yan, pag lagi ka nang maggigitara, mawala na yung sakit. Maging manhid ka na rin, mawala na yung sakit. So, the next is, so, practice na. Nag-practice na ka, practice ka na. So, sinusunod mo na yung mga mga chord at saka sa kanta, sinusunod mo na, practice lang. Next is mastery. Siyempre, may mastery kasi mag-practice ka, sunod sa practice is mastery na talaga siya. So, ayun na, nag-i-enjoy ka na sa pagkakanta. So, ayun, may isa ka ng kanta, di ba? Nakagawa ka na nakapagtugtog ka na ng isang kanta. So, the next time na makahanap ka na naman ng isang kanta, ganoon pa rin ang gagawin mo. Isulat mo, saka lagyan mo ng chord, saka aralin mo niyang chord, di ba sa isang kanta, alam mo na yung alam mo na yung, paano yung letter A, paano yung letter C, chord C, paano ang G, alam mo na yun. So, sa susunod na kanta, siguro magagamit din yung mga chords na napag-aralan mo na. So siguro dalawa na lang ang hindi mo alam. Pareho ngayon na may itugtog ako ng kanta. Uy, may isa akong hindi alam. Ano kaya to? Alam ko na to kung paano ang E minor. Alam ko na tong D. Alam ko na yung C. So may isa dito na hindi ko alam paano kaya yun. So isa na lang ang aralin mo na chord. So pag inaral mo yung chord, diretso na yan. So, sa susunod naman na kanta, isa na lang sigurong chord ang dapat mong alamin. Kasi yung mga previous na mga chords na ginagamit sa kanta na yan, andyan na, alam mo na. So, ganyan lang talaga, sa ganyan na paraan, mabilis nang makapagtugtog ng gitara. So, guys, hanggang dyan na lang yung yung tips na binigay ko sa inyo. Sana naman ay makatulong sa inyo yung mga may gusto lang na matuto maggitara ng mabilisan. And thank you for watching and God bless us all. Sana po ay manonood kayo sa iba pang mga videos na i-upload ko. Bye! God bless!